Mr. Valiente? Doc! Doc! Eh, syempre kaya maganda dahil ako anak mo. Ma, huwag ka na magdrama. Mamaya, masisira yung makeup mo. Masisira din yung makeup ko. Makalat na natin yung mascara ko eh. Eh, si Daddy kaya, Ma? Sinundo na siguro yun. Siya nga pala, anak. Ito. Bigay ko to sa'yo. Bigyan sa akin ng daddy mo. Alam mo, nung kinasal si Lucinda, nagkatawanan nga kami ni Sarina. Kasi binigyan din pala siya ni Leandro niyan. Binigay naman niya kay Lucinda. Sa'yo na yan. Ma, di ba meron na akong something borrowed? But this one is something old. Bigay ko na sa'yo. Siguro lahat binibigyan ni Leandro, lahat ng partners niya, dahil alam niya hindi niya kami pwedeng pakasalan. Pero pwede namin ipamana sa mga anak namin sa araw ng kasal nila. Doc, si Mr. Valiente nagkukonvulsyon. Don't worry, I'll check on him. Something's bothering me. I knew I had an important morning engagement. I just can't figure out what. Nasaan mo si Nasuri sa Elaine? Hindi ko po alam eh. Gusto niyo po, Daddy, tatawagan ko po. Okay, yeah, please. Hello, Mami. Mukhang naalala na po ni Daddy yung appointment niya ngayong umaga. Kaso hindi niya po matandaan kung ano lang eh. Ano sasabihin ko na po ba? Mami, ayaw po kasi maputukan ni Daddy. Prepare the operating room and call the Vice President's family now. Ay, teka, Nestor. Naalala mo ba yung kasal natin? Oo naman. Di ba, muntik na hindi matuloy dahil maraming umaharang. And here we are. Oo nga. Teka muna, Lucinda. Naalala ko nga pala. Yung cellphone ko, nailagay ko yata sa bag mo. Pero nung tatandaan ko, hindi ko naman yata pinatago sa yung cellphone, di ba? Baka naman nakalimutan mo lang. Alam naman ikaw makakalimutin. O baka naman sinadya mong ilagay sa bag ko para hindi ko mabasa yung directory ng mga babae mo. Hindi ko naman siguro papatago sa yung cellphone ko kasi ba't di ko na lang itago? Wala naman akong tinatagong babae sa'yo. Panfilo, pwede mo ba ako samahan sa Summer Palace? Sunduin natin si Daddy. Eh, Lucinda, in charge kasi ako ng security ng room eh. Ayaw mo bang makita at makausap yung anak mo na bumabait, Panfilo? Tara. Dumating na ang groom na si Rafael Palma sakay ang isang pangkaraniwang kotse, ngunit balitang ito ay bulletproof. Hi, congratulations, Rafael. Salamat. Andiyan na ba si Rosa Camila? Sino ba sumundo kay Rosa Camila? Paano yan? 7:45 na eh. Alas 8 yung wedding. Darating yan. Ano ka ba, Rafael? Maliit lang ang Baguio.
Morning, Daddy. Morning po, sir. Good morning. Oh. Base na base kayo, ah. What's the occasion? Don't tell me nakalimutan mo. Late na tayo. Late? Late for what? Lindo? Late for what? Am I missing something here? Daddy, ngayon po ang kasal ni Rosa Camila. Huh? Daddy, mag-base na kayo. Late na tayo. Daddy, sorry po talaga. Kung mawawala ka, di na iibig pa. Tay, wala ko akong kasalanan. Sila Mami Ernestina ang nag-utos sa akin. Huwag ka nang manisi. Katarantaduan mo rin naman magpaloko sa kanila eh. Ginagawa ko lang ang trabaho ko. Trabaho? Trabaho ba yung manloko ng presidente? Bakit sino ba nagtulak sa akin dito? Bago mag-eleksyon, bago mag-eleksyon, gustong-gusto ko nang hiwalayin si Paloma. Pero pinigilan niyo ako. Sabi niya, ito na yung chance natin mapalapit sa pinamataas na pamilya ng bansa. Di kita pinalaki para maging gago, Dindo, ah. Tay, pinalaki niyo ako sa kasinungalingan. Car salesman kuno. Pero ano kayo? Tirador kayo, Tay. Tinago niyo pa sa akin. Dahil ayoko matulad ka sa akin. Huli na ang lahat, Tay. Magkapareho na tayo eh. Pag hindi ka pa nagbago, ah, ako mismo papatay sa'yo. Huwag ka nang mag-alala. Darating si Rosa Camila. Paano yan? Wala pa ang presidente. Alam mo, Paloma, kinakabahan ako eh. Kasi yung tao nag-aantay, tsaka panay ang titig nila doon sa mukha ko. Baka isipin nila, hindi sumipot si Rosa Camila dahil hindi pa tuluyang gumagaling yung mukha ko. Huwag mo isipin na sasabihin ng ibang tao. Salamat, ha. Sana maging masaya kayong dalawa ni Rosa Camila. Kung ako ang naging ama mo, hindi lang putok ng labing ibibigay ko sa'yo. Tay, Daddy, sorry po talaga. Now tell me one thing. Sino ang nag-utos sa'yo nito? Sina Iluminada at Ernestina ba? Ha? Ako lang ho nagplano nito. Ka na magsinungaling sa harap ng presidente. Inamin niya po sa akin, si Ma'am Ernestina at si Ma'am Iluminada ang nagplano nito. Daddy, halika na. Nakakaya sa mga bisita. Late na tayo. Saka na po yan. I know, Lola. I mean, he was doing fine yesterday. Kaya lang nawala na naman ng malay tao. I'll give you a call, okay? Mas valiente. Lola, I gotta go. Doktora, baka pwede naman daw hintayin mo na si Lola. I recommend we operate on him now. Do whatever you have to do. Hello. Morning, Mr. President. Good morning, good morning. Good morning, good morning. Congratulations. Thank you, thank you. Oh, Nestor, I haven't seen you in a long time. Are you okay? I'm okay, Dad. Good. Where's the groom? Hello. Congratulations, hijo. Salamat ho, Mr. President. You can call me Daddy now. Ikakasal na kayo ni Rosa Camila. In a few minutes, you'll be my son-in-law.
Mawala pa rin bang tawag si Daddy kay Tito Emil? Sinundo na. Sinundo na siya. Ay, nako! Ano ba yan? Nagkwentuhan pa kayong mag-ina. Mauna na kami nito! O, sige na. Is Lolo Leandro President there? Yeah, Lolo Leandro President is there. Come on, we will go, we will go. Oo nga, dalian nyo na. Baka isipin ni Rafael nagde-delay yung kasal dahil kay Daddy. Naku anak, siguro naman maintindihan niyo ni Rafael. Anak ka ng presidente, hindi natin hawak ang oras niya. Oh, baka yan na. Hindi ma, si Ate Ernestina, hindi ko alam kung naaasar to eh. Bakit? Ano sinasabi? Rosa Camila, best wishes on your wedding day. By the way, I got a call from Carlitos Hospital. Inooperahan daw siya ngayon. Daddy, kayo po hinintay niya dumating bago siya magpunta. Ang mga babae talaga, ikakasal na lang. Pinaghihintay pa sa altar ang magiging asawa. Susunduin ko na ho, kasi hindi na ho. Text at saka hindi na ho pwede. Good idea, Emil. So ano na namang ibig sabihin niyan, Rosa Camila? Hindi natin itutuloy yung kasal dahil inooperahan si Carlito. Ma, that's not the point. Wala ka namang magagawa, anak eh. Kasi sira lang ang mood mo sa araw ng kasal mo. Rosa Camila, huwag mo sabihin sa akin na... Ma, nagkakamali ka. Ang iniisip ko lang yung kalagayan ni Charlie. Kawawa naman yung bata pag nalaman niya may nangyari naman sa daddy niya. Malulungkot lalo. Kaya nga, bilisan mo na para pumunta na tayo ron, hindi malaman ni Charlie. Di ka na. Saglit lang ma, tawagan ko lang si Guada. Kailangan ko lang talaga malaman kasi hindi rin ako mapapakali. Sige na. Ako'y mag-aayos na rin. Di pa tapos ng buko eh. Sige ha. Mabuti pa siguro ako na lang sumundo. Anong klase yun? Eh, kinakabahan kasi ako. Baka kung ano na naman ang nangyari eh. Rafael, nakasecure lahat ng daan. Tayo lang ang pwedeng pumasok. Si Rosa Camila lang may alam nito. Pero naalala mo ba yung girlfriend ko, si Trina? Iba yung sinasabi mong kamukha ng asawa ko? Nung kasal kasi namin eh, hindi niya ako sinipot. Tatakot ako baka maulit eh. Rafael, ang mga babaeng Montemayor, kapag kinakasal, di ba lagi natutuloy? Tapos si Ate Lucinda tsaka si Kuya Nestor. Tapos si Tita Sharina tsaka si Tomas Locsin. Kami nga lang ni Dindoy medyo minalas eh. Here it comes. Hello. Hello. Yeah. Ang tagal mo naman pinaghintay si Rafael. Bakit ba? I'm sorry, Dad. Kasi naman eh, nag-text pa si Ernestina kay Rosa Camila, no? Yeah, I know. Pasensya na, Dad. Napaparanoid lang talaga ako. Rosa Camila, huwag mo nang intindihin ang mga text ni Ernestina. She just wants to ruin your wedding. Cheer up. It's your wedding day. Tayo na. Let's go. Alicia, sandali. Sandali lang yan. Dali lang, ha? Sige po, Direk. May isa akong maletang cash dyan. Ibibigay ko sa'yo. Balita ko medyo kinakapos ka daw. Maraming salamat, Leandro. Hindi pala kay Rosa Camila ito. Para sa'yo ito. I don't want you to worry about money matters. Basta huwag mong abusuhin yung sarili mo, ha? Of course not. I'm okay. Except my sickness and missing you, of course, because I love you. Don't worry. Aabutan ko pa rin ang araw
nasusundan si Charlie. Let's go. Let's go, anak. Good morning, brothers and sisters. We are all here to witness the joyous and most important occasion of the lives of Rafael Palma and Rosa Camila Montemayor. This should be a happy day for this couple, di po ba? So let me start the wedding to where it should end. To all those who gathered here today, anyone among you who thinks that this marriage of Rafael and Rosa Camila should not take place, speak now. Come forward or forever hold your peace. Rafael Palma, do you take Rosa Camila Montemayor to be your lawful wedded wife, for richer and for poorer, in sickness and in health, till death do you part? I do. Rosa Camila Montemayor, do you take Rafael Palma to be your lawful wedded husband, for richer or for poorer, in sickness and in health, till death do you part? Madam Vice President?